kahit yung Mesiyas inalok ng dyablo ng lahat ng kayamanan sa buong mundo, ibibigay ko sa iyo sa lahat sa iyo yan, basta lumuhod ka lang sa akin. At nangyayari sa mga tao yan. Paano? Alam nyo ba, no? Yung panunukso na ginawa ng dyablo doon sa Mesiyas, doon sa ating tagapagligtas, yung tagapamagitan, ginawa na yan ng bilyong-bilyong mga tao sa mundo. Yung bilyon-bilyong mga tao sa mundo, nagawa na nila yan. Sila yung natukso ng dyablo. Paanong paraan? Paano nangyari? Kaya huwag kayong makikibagay niya sa mga false preachers na nagkakalat ng mga masamang balita na kayo malapit na ang paghukom, na kayo parang nalindol, baha, tagutom, dahil malapit nang dumating ang Antikristo, na kayo kailangan i-rapture. Ano yun? Tatakasan na lang ng taong mundo kasi talo na ng kasamaan. Kaya kailangan ng i-rapture na kayo para hindi matataka ng 666, hindi nila nalalaman ang kanilang sinasabi. Kaya nila nasasabi yun. Ang sabi ng banal na kasulatan, ipahayag ninyo ang mabuting balita. Kaya hindi masamang balita ang dapat. Ang sabi ng banal na kasulatan, of the increase of His government and peace, there shall be no end. So magandang araw po sa bawat isa sa inyo. At last time kung naalala nyo, nag-topic tayo about Matthew 6:33. So napakagandang topic po nun. Sana mapanood nyo or mapakinggan nyo para maunawaan nyo itong mga bagay na ito na itatopic naman natin ngayon. So ang topic natin ngayon is paano nga ba tayo makakapasok doon sa paghahari ni Elohim, no? Paano natin mahanap yung ipinapahanap ng dakilang tagapagligtas o ng ating Mesiyas na sinasabi niya doon sa Matthew 6:33, no, na sabi niya, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ni Elohim at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. No, yung madalas kino-quote ng mga tao ng karamihan sa atin na but seek first, no, the reign of Elohim, no, sa ibang term, the kingdom of Elohim, no. So, paano natin mahanap 'yon? 'Di ba? Pinapahanap sa atin 'yon ng ni Yahushua, ng ating Messiah, ng dakilang Messiah. Paano tayo makakapasok doon? So, unang-una, sabi dito sa Roma 2:13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ni Elohim, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing ganap. So maraming mga tao sa mundo, syempre, kinig lang ng kinig, no? attend ng mga religious activities, no, congregation activities, no, mga religious person, no, simba ng simba, papunta sa mga Bible studies, no, nakikinig ng mga Bible expositions, Bible topics, nagbabasa-basa. Kaso nga lang, hindi nakikita sa buhay nila na ay sinasabuhay yung mga bagay na yun. Nauuwi pa rin sa pagiging worldly. Nauuwi pa rin sa pag-IDL, sa pag-uubos ng oras at panahon sa mga bagay sa sanglibutan. In short, worldly. So sabi nga dyan, hindi lang yung mga tagapakinig, hindi lang yung porke nakikinig ka ng salita ng banal na kasulatan, papasok ka na sa kaharian ng langit, no? Doon sa kaharian ni Elohim. Yung maghahari siya sa puso mo, ibig sabihin po, no? In short, habang buhay ka pa, dapat naghahari na siya sa puso mo, naghahari na siya sa buhay mo. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya lang, sabi, hindi yung porke tagapakinig ka lang, aariin ka ng ganap, no? Kumbaga, okay ka na, pasok ka na, kumbaga, sa anong tawag nito? Accepted ka na
bilang isa sa pinaghaharian, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So paano natin magagawa yon? Kailangan talaga nating sundin. So ngayon, paano ka ngayon makakasunod kung sobrang tamad mo naman, hindi ka naman nagbabasa eh. No, ang alam mo lang gawin sa buhay, yung mga bagay na gusto mong gawin. Pero magbuklat ka ng banal na kasulatan, hindi mo magawa. Yan kasi tinatamad ka, naboboring ka. Mas okay sa'yo manood ng kung ano-anong mga bagay sa sanglibutan, katulad sa social media, etc. So mas okay sa'yo yung mga ganon. Wala kang time na magkaroon ng sapat na panahon o sapat na pakikipag-ugnayan doon sa ating banal na lumikha sa pamamagitan ng banal na kasulatan, kasi wala namang ibang tayong wala naman iba tayong kumbaga magiging daan para maunawaan natin yung Ama maliban sa syempre dun sa ating tagapamagitan na bugtong na anak. Syempre kailangan paano natin maintindihan yung bugtong na anak kung hindi pa rin natin babasahin yung banal na kasulatan. So yun po yung talagang isa sa pinaka pagkukuhaan natin ng source, o magiging daan natin, yung literal na magiging daan natin, kasi yung pong banal na kasulatan, yun po rin mismo yun, yun parte yun, kumbaga part yun ng bugtong na anak, literal part. Bago tayo makapasok sa spiritual part, kailangan dumaan muna po tayo sa literal part, yung tinatawag na Biblia. Babasahin po muna natin yon. Hindi naman pwede makipag-usap tayo directly, Hindi naman natin siya pwedeng i-text, hindi natin siya pwedeng i-chat, walang ganon, or mag-email tayo sa kanya, wala namang ganon eh. Kailangan talaga na babasahin natin yung banal na kasulatan para magkaroon tayo ng ugnayan, yung spiritual connection sa itaas. Kailangan po magbasa tayo. Hindi pwedeng kaya nga sabi diyan, hindi lahat ng tumatawag hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap. Sobrang dami ng tao sa mundo. Basta makasimba lang, basta maka-attend lang ng Bible studies, basta maka-attend lang ng kung ano-ano mga church activities, okay na. After nun, okay na, blessed. Sasabihin, blessed na, blessed. Hindi mo ba alam kung ano ibig sabihin ng blessed? Yung blessed, pag hinimay mo yung salitang blessed, be less. Magiging less ka. Kasi yung English language, talagang maraming witchcraft yan na ginawa. So, sa ibang topic natin yan, dapat magkaroon din kayo ng spiritual observance, yung magkaroon kayo, makapag-observe kayo. So, napaka-importante po talaga na magkaroon tayo ng connection. Ng connection. So kung napanood nyo po yung isang topic ko na about dito sa Matthew 6:33, napakaganda po nun. Yun ang dahilan kung bakit sinabi ng Mesiyas ang Matthew 6:33. Kasi okay na, magre-reconnect ka na lang sa Ama o sa langit, sa makapangyarihang lumikha sa'yo, kay Elohim, para mahanap mo yung daan papuntang kaligtasan. Kasi iniligtas ka na tinubos na yung kasalanan mo. Ikaw na lang ang kusang mag-a-accept nun, i-accept mo yun, yung kaligtasan sa pamamagitan ng dakilang tagapagmagitan na si Yahushua, yung ating tagapagligtas, yung Mesiyas. So hindi mo magagawa yon kapag hindi ka talaga magbabasa, kapag hindi nakita sa iyo yung sinseridad, yung pagiging sincere. Hindi naman pwedeng basa-basa ka lang, mabasa ka lang. Okay na to, 1 page. Okay, blessed na ako nito, nakabasa na ako, okay na. Hindi pwedeng ganon. Kailangan makita sa iyo yung sincerity, yung sinseridad
na nagsisikap ka na magkaroon ng muling pakikipag-ugnayan doon sa langit, no, sa kaharian, para makapasok ka doon sa paghahari ni Elohim. Kaya sabi diyan, hindi lahat ng tumatawag sa dito muna tayo. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ni Elohim, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing ganap. No, yung mga tumatalima lang, syempre, isa sa mga utos yun eh. No, common sense na lang, paano mo masusunod yung mga utos kung hindi mo aalamin? Paano mo malalaman kung hindi mo babasahin? So, di ba? So, yun po yun. So, eto, kanina pa to, gustong magpabasa nito eh. So, sabi dito sa Matthew 7:21-23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Master, Master, o Panginoon, Panginoon sa Tagalog, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, ayan po, magkaugnay po yan sa Roma 2:13 at itong Mateo 7:21-23. So, yung hindi lahat. No, hindi lahat ng kumbaga hindi porke tumatawag ka ng master, no, lagi kumbaga kumikilala ka doon sa Mesiyas, makapasok ka na sa kaharian ng langit. Baka mamaya ibang pangalan yung sinasabi mo. Ibang pangalan yung binabanggit mo na akala mo yun yung pangalan. So isa sa mga case yun, no? Baka mamaya ibang pangalan yung binabanggit, ibang pangalan yung kilala mo na Mesiyas. Mali din, wala din kabuluhan, nonsense. Sayang yung panahon na ginugol mo doon. O kaya naman, tawag ka nga ng tawag ng master, kaya kilala mo lang siya sa pangalan, kilala mo lang siya sa drawing dyan ng mga graven images na yun siya. Kaso nga lang, hindi mo naman iginagawa, no, hindi ka tumutupad, hindi ka tumatalima dun sa mga kautusan na nakasulat sa banal na kasulatan. So hindi ka rin makakapasok sa kaharian ng langit. No, kasi sabi, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So again, paano ka makakasunod doon nang hindi ka magbabasa? 'Di ba? In short, paano ka makakapasa sa exam kung hindi mo pag-aaralan yung exam na i-exam mo? Diba? Napakagaling mo naman. Ano ka, exempted? Ano ka, gold? No, hindi, okay lang. Facebook na lang ako dito, maghapot, magdamag. Maglaro-laro na lang ako, mag-IDL na lang ako, bumarkada na lang ako, makipag-jowa-jowa na lang ako, or gawin ko na lang lahat ng gusto ko, magnegosyo na lang ako, magpayaman na lang ako. Kasi, blessed ako eh. Di ba maraming ganon? Akala nila bless sila. Tandaan nyo, no? Kahit yung Mesiyas inalok ng dyablo ng lahat ng kayamanan sa buong mundo, ibibigay ko sa iyo sa lahat sa iyo yan, basta lumuhod ka lang sa akin. At nangyayari sa mga tao yan. Paano? Alam nyo ba, no? Yung panunukso na ginawa ng dyablos doon sa Mesiyas, doon sa ating tagapagligtas, yung tagapamagitan, ginawa na yan ng bilyong mga tao sa mundo. Yung bilyon mga tao sa mundo, nagawa na nila yan. Sila yung natukso ng dyablo. Paanong paraan? Paano nangyari? Sabi ng dyablo doon sa Mesiyas, ipagkakaloob ko sa iyo ang lahat ng mga bagay dito sa mundo. Basta sumamba ka lang at lumuhod ka sa akin. Bilyong mga tao sa mundo sumamba sa dyablo. Paano nangyari yon? Tinalikuran nila yung banal na kasulatan, hindi nila inaatupag yon araw-araw. Ang inaatupag nila yung mga bagay sa sanglibutan, no? Lalong-lalo na yung social media, yung internet, yung kayamanan, negosyo, at kung ano-anong mga pinaggagawa nila at pinagkakaabalahan sa buhay. Pinagpalit nila yon, no? Pinagpalit nila yung banal na kasulatan na imbes yung ang
ang inuunawa nila at binibigyan nila ng mas mahaba at mas malawak at mas malaking panahon, yung mga bagay na nasusulat, no? Mas binigyan nila ng panahon yung mga bagay na inialok ng dyablo sa buhay nila, which is yung pagsamba sa mga tinatawag na Diyos-Diyosan o pagsamba sa mga tinatawag na ibang kinikilala nilang, akala nyo ba yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan yung mga pagluhod-luhod sa mga rebulto o pagdasal-dasal sa mga ibang kinikilala ng mga Diyos-Diyos kuno, di ba? No? Akala nyo yun lang yon? Kapag ang isang bagay mas binibigyan mo ng panahon, ang daming no, pasensya na. So kapag ang isang bagay mas binibigyan mo ng panahon kumpara doon sa bagay na dapat iukol mo para doon sa tinatawag na pagpunta mo doon sa paghahari ni Elohim, wala. Ibig sabihin, sumasamba ka sa ibang tinatawag mo na Diyos. No? Kasi ang term nakasanayan na ng tao, Diyos So, in tawag nito, worldly language, ang tawag talaga doon, Diyos. No? Sa Tagalog. Ibang mga Diyos. Pero, pagka spiritual language, ang tunay na lingwahe, ang tawag natin doon, Elohim. No? So, tama lang, no? So, ibang mga Diyos, banggit, kumbaga, intindihin nyo na lang. So, yun nga, yun ang tinatawag noon. At tao, natalo. No, maraming mga tao sumamba sa ibang mga Diyos, nagpatukso sa dyablo. Yun ang pinag-aaksayhan nila ng maghapon sa araw-araw. Maghapon sa araw-araw. No, paano na lang biglang bawian ka ng buhay katulad ng topic ko nung kagabi. No, sabi ng dakilang tagapaglikha, babawiin ang kaluluwa mo ngayong gabi. Para saan yung mga kayamanan mo? Saan mapupunta yan? Diba? O halimbawa, ikaw, babawiin ang buhay mo ngayong araw. Wala na. Paano pa yung mga pinagkakaabalahan mo? Wala na. Nonsense. Tapos, pag i-judge ka na, pagdating ng araw ng paghuhukom, bubuhayin ka ulit. Ikaw, Pedro, no? Puro ganyan lang pala pinagagawa mo sa buhay. Wala kang nagawa para sa akin. Para sa akin, wala kang nagawa. So, saan ka punta? Hindi ka pwede dito sa kaharian ng langit. Hindi ka pwede dito sa paraiso. Diba? Wala na, alam na kung saan ka mapupunta. So, ganun po. Hindi pwede yung hindi pwede yung, ay, mabait naman po ako Okay na po yun. Hindi pwede yung ganun. Kailangan natin maging tagatupad para mahanap po natin yung paghahari ni Elohim. No? So, example, yung marami nagpipreach, no? Mga preacher, maraming mga vlogger, mga nagpipreach na mga tungkol dito sa salita ng sa Bible. No? Maraming mga pastor. Kaso nga lang, ang problema, hindi nila nauunawaan yung tinuturo nila. No, katulad na lang, example, yung judgment daw, malapit na, puro malapit na. No, napapansin nyo, ang laging bukang bibig ng mga preachers, no, ng mga nagtuturo ng kasulatan, laging bukang bibig nila, malapit na ang paghuhukom. Alam nyo ba, no? Again, no? Ilang dekada na lumipas, binabanggit na yun ng mga ninuno nyo. Pag nakapansin lang sila na may gera-gera, may lumindol, no, nagkaroon ng malawak na pagtagutom, tumaas yung gasolina, nagtagutom, nagkaroon ng virus, no? Ebola virus, SARS, di ba? Yung mga ganon. Yung kung ano-ano, no?
laging binabanggit ng mga ano na yan, magbago na tayo, malapit na ang paghuhukom. Hanggang ngayon, hindi pa rin natutupad yung sinasabi nila na paghuhukom. Bakit? Kasi nasa mali silang mga landas. Hindi talaga nila totoong nauunawaan yung mga bagay na nasusulat. Yung sinasabi dun sa Matthew 24, no, yung hula ng Mesiyas about sa paghuhukom. Yun po ay paghuhukom dun sa Jerusalem. Yun po ay paghuhukom dun sa bayan ng Israel. No, ay yung pagbabalik ng Mesiyas, no? Kung mapapansin nyo, yung sa Old Testament, no? Kumbaga, pinuksa ng dakilang ama, no? Yung bayang ganito, ganyan, no? Yung katulad ng yung sa Babylon, di ba? Pinabagsak niya. Ano ba yung nagpabagsak doon? Ibang bayan. Di ba? Ibang mga sundalo ng ibang bayan. Ginamit niya yung ibang bayan, yung mga kalabang bayan para pabagsakin yung Babylonia. So ganun din po yung ginawa doon sa bayan ng Israel at sa Roman Empire, gumamit siya ng ibang bayan, no? Kaya doon sa Matthew 24, magkakaroon ng mga digmaan, yung titindig ang mga bansa laban sa ibang mga bansa. So yun po yung nangyari doon, nagdigmaan yung mga bansa laban sa bansa para mapabagsak yung bayan, yung Roman Empire at yung Israel. No, kaya kung mapapansin niyo sa umpisa pa lang ng Matthew 24, sabi nung Mesiyas, nakikita niyo ba yung mga gusali na yan? Walang matitira dyan, kahit isa. Lahat dyan ibabagsak, madudurog. Ibig sabihin po nun, yung talagang iguguho, yung talagang magugunaw, yung talagang huhukuman, yung tinuturo nung Mesiyas na yon, nung time na yon. No, kaya sabi dun sa Matthew 24, no, itatopic natin yan, medyo mahabang topic po yan. Sabi dun sa Matthew 24, puro kayo, mag-ingat kayo, magtago kayo sa mga kabundukan, no, makakaranas kayo ng mga tagutom, makakaranas kayo ng digmaan, makakaranas ng salot, itatakwil nyo ang isa't isa, magkakanulo kayo, puro kayo. Yung, siyempre kasi, pag magbabasa po tayo ng banal na kasulatan, iintindihin po natin yung buong konteksto. May kanya-kanyang generations po yan. May kanya-kanyang, kumbaga ang tawag doon, may pinatutukuyan. May kanya-kanyang pinatutukuyan. Hindi pwedeng sinabi kay Pedro at saka kay Juan, ikiklaim mo para sa akin to. Ano ka? Sino ka ba? Hindi pwede yung ganon. Pag sinabing para sa kanila yon, sa kanila lang yon. Hindi pwedeng i-claim mo yon. Labas ka doon. Ang kukunin mo lang doon, yung itinuturo kung papaano ka mapapabuti. Kung papaano mo maililigtas yung sarili mo sa araw ng paghuhukom, yung final judgment. Bawat generation po, hinuhukuman yan. Kaya kung napansin nyo, Babylonia hinukuman. Diba? Panahon ni Noe, hinukuman. Sodoma at Gomora, hinukuman. No, sa maraming generation pinaghuhukuman. Pagdating sa generations ng Israel, sa generation ng nabuhay nagkatawang tao yung Mesiyas, nagkaroon din ng judgment. Di ba? Then 2,000 years ago na ang lumipas after nangyari yon. Hanggang ngayon, tinasabi pa rin ng mga tao, dahil malapit na ang paghuhukom. Sino po bang sinungaling? Ang nangyayari dyan, ginagawa niyong sinungaling, yung Mesiyas. Kung matalinong tao ang maniniwala doon, sabi ng Mesiyas 2,000 taon na nakalipas, sabi niya malapit na yung paghuhukom. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin naghuhukom? 2,000 taon na, imagine mula nung ipinanganak yung Mesiyas, 2,000 taon na hanggang sa panahon natin, 2,000 taon na mahigit ang nakaraan, ang lumipas. Hanggang ngayon, kung maniniwala po kayo na doon sa salita na yon na para sa future yung paghuhukom na yon,
lalabas, nagsisinungaling. Ginagawa niyong sinungaling, yung Mesiyas. Kasi 2,000 years ago na yung nakalipas, hindi pa rin nagaganap yung sinasabi niyang malapit na ang paghuhukom. Di ba? So, dapat po, no? Ito po yung sinasabi ko sa inyo para maunawaan natin, para magkaroon tayo ng spiritual understanding or spiritual connection doon sa kaharian ng langit, para mapasok po natin yun, para mahanap natin yun. Kailangan maging tagatupad tayo. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga nagsasabi dyan, ang bait-bait naman ng pastor, ang ganda ng topic ni pastor, no, nakaka-touch, ang bait naman ng tao na to. No, kaso nga lang, hindi pa rin niya to nauintindihan. Ibig sabihin po, isa lang ang ibig sabihin, hindi siya talagang totoong tagatupad. Hindi siya totoong tagatupad. Kasi napakalinaw po dyan, na sobrang linaw. Wala nang ibang ililinaw yan. Hindi lahat ng nakikinig, no? Sabi dito, muna tayo sa sa John. Sabi diyan, no, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So hindi magsisinungaling yan. Makikita at makikita talaga niya sa'yo. Kaya mo nauunawaan, kaya mo totoong nauunawaan kung isa ka man, no, sa totoong nakakaunawa. Kaya mo totoong nauunawaan yung mga nakasulat dun sa banal na kasulatan kasi isa ka sa sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Kaya sabi din sa Roma, hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ng siyang mga ganap sa harapan ni Elohim, kundi ang mga nagsisitalima sa kautusan. So kaya ka nakakaunawa, no? Kaya ka nagiging ganap kasi isa ka sa tumatalima. Hindi ka tamad, no? Hindi ka lugaw ang utak, na araw-araw lugaw ang utak mo. Hindi ka walang kwentang tao na wala kang alam, wala kang hindi mo binibigyan ng panahon. Grabe, oh. Grabe naman, alam mo nang yung una-una, 'di ba? Alam mo nang may pinaniniwalaan kang dakilang Ama na nasa langit. Alam mo nang may pinaniniwalaan kang tagapagligtas. Bakit hindi ka nakikipag-usap? Hindi ka nagbabasa? Hindi mo siya kinakausap. Ang lagi mong kausap yung cellphone mo. No, yun lang lagi mong kausap yung gadget mo na walang wala kang connection, wala kang spiritual connection. Grabe naman yung ganon. Kumbaga nakakahiya naman yung ganon. Sobrang nakakahiya. Teka, yung bumuhay sa akin, hindi ko man lang binigyan ng, hindi ko man lang matanawan ng utang na loob. Utang na loob man lang. No, pagtanaw po ng utang na loob. Yun yung isampal sa akin, yung magulang hindi pwedeng kahit wag ng hindi dapat tanawan ng utang na loob. Ikaw nga magulang pinakamagulang mo yung lumikha sa iyo Hindi ka man kaya ka hindi tumatanaw ng utang na loob kasi nga yung trato mo sa magulang mo ganon, hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya yung totoong lumikha sa'yo, yung totoong bumuhay sa'yo, hindi mo rin tinatanawan ng utang na loob. Which is yung Ama na nasa kaitaasan. Diba? Ganon po ang pag-iisip ng tunay na tao, yung totoong tao. So kung wala kang pag-iisip na ganyan, hindi ka totoong tao. Pag yung Mesiyas pa yung nagsalita dyan, sabi niya dito, sa John 8:47, sabi niya, ang kay Elohim ay nakikinig ng mga salita ni Elohim. Dahil dito hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi kay Elohim. So di ba na kung ikaw yung talagang iintindi nun, kanino ako? Di ba? Hindi pala ako kay Elohim kasi hindi ako nakikinig. Hindi ako nagbabasa man lang. Wala akong time mag-intindi ng mga ganyan. Wala akong panahon mag-intindi ng mga ganyan, mga Bible na yan. Bakit? Kasi hindi ka kay Elohim. Yun ang masakit na salita. Ang nagsalita niyan yung Mesiyas, yung ating tagapamagitan. Sabi niya, yung mga nakikinig lang kay Elohim, yung kay Elohim. Kaya hindi ka nakikinig kay Elohim kasi hindi ka kay Elohim. Kanino ka? Sabi niya doon sa John 8:44, kayo'y sa inyong amang dyablo. Wala na ibang sasakit doon. Kumbaga kung ibang tao yung nagsalita nun, sasabihin mo, magagalit ka pa
'Di ba? Sino ka para magsalita niyan? 'Di ba? Bahala ka. Nagsalita niyan yung Mesiyas. Oh, judgmental ba siya? Talagang judgmental siya kasi hukom siya. Siya yung hukom. Yung Mesiyas, siya yung hukom. Siya yung tagapamagitan. Hindi ka makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. 'Di ba? Wala ka, hindi ka pwede. Kung hindi ka dadaan sa akin, wala ka, hindi ka makakarating sa Ama. Kaya sabi ko sa iyo, ang kay Elohim, nakikinig ng salita ni Elohim. Kaya hindi ka nakikinig kay Elohim kasi doon ka sa diablo. Ang ama mo, diablo. 'Di ba? Ang simple lang ng paliwanag niya, pero ang sakit. Ang sakit-sakit na katotohanan. 'Yun ang totoong masakit. Kasi bakit? Makamundo ka eh. Doon ka kay kay sa diablo na sumamba ka sa diablo. Yun. Kung pagtutugma-tugmain nyo lang lahat po yun, mauunawaan nyo eh. 'Di ba? Kapag ang buhay mo ay nakahilig doon sa mga bagay, sa makamundong bagay, ibig sabihin, hindi mo na mamalayan na offeran ka na ng diablo, ibibigay ko sa iyo lahat 'yan. Lahat ng wish mo sa buhay, ibibigay ko. Basta sumamba ka lang at lumuhod sa akin. Paano nangyayari yun eh? Hindi naman ako lumuluhod at sumasamba si diablo. Kapag ang buhay mo inilalaan mo araw-araw, pag bulat mo lang ng mata mo, pindot ka na agad sa cellphone mo, ay teka baka nag-chat na si crush. Ay teka ano nang latest ngayon? Ay teka ganito ganyan. Ay teka yung business ko, yung hanap buhay ko, ay teka late na ako sa trabaho. Wala ka ng sapat na panahon na ibinibigay doon sa totoong lumikha sa'yo. Ibig sabihin na offeran ka na ng diablo at tinanggap mo na yon. No? Kung nag-iisip ka ng tama, kung nasa tama ka pang pag-iisip ha, mauunawaan mo, napakadali mo lang mauunawaan po itong sinasabi ko dito o isineshare ko sa inyo. No, again ha, itong mga bagay na to hindi yung mga sarili ko lang na haka-haka, no, hindi yung sarili ko lang na galing sa sarili kong kaisipan. Binabasa po natin lahat to. Nakasulat, ang linaw-linaw. No, elaborate lang po natin ng mas malinaw. No? So, sabi dito sa mga taga-Pilipos 1:27, 1:27, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ng Mesiyas. So in short, yung pamumuhay natin, yung lifestyle natin, dapat nakasang-ayon, naka-align, no, dun sa ebanghelyo. Ano ba yung ebanghelyo? Yung katuruan, mga kautusan. No, yung batas ng Mesiyas, yung batas ng tagapamagitan. Yung batas ng bugtong na anak ni Yahushua. No, ang term ko po ng sa ibang term, 'di ba? Yung siyempre, alam niyo na. So, ang term ko po sa tagapamagitan is yung pangalan niya in Hebrew name, Yahushua. No, ang ginagamit ko po ay Hebrew, yung original Hebrew name Yahushua. So, si Messiah, Mesiyas. So, ibig sabihin dito, yung lifestyle natin, yung buhay natin araw-araw, kailangan naka-align doon sa mga kautusan. Kung ano po yung mga yun nga po ang mahirap eh. Kapag hindi ka talaga nagbabasa, gagawin mo na lang kung anong gusto mo. Hindi mo na alam, teka, nakasang-ayon ba to doon sa mga bagay na nasusulat sa ebanghelyo? Again po ha, ang nag-uutos po niyan ay yung banal na kasulatan, nakasulat po yan. Ang utos diyan, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ng Mesiyas. 'Di ba? Hindi ko naman yan ha, hindi ko sariling turo yan. Kahit saan nyo basahin na Bible nyo, basahin nyo, hanapin nyo yung Philippians 1:27. Yan yung mababasa nyo. No, sinabi niya yan sa mga taga-Pilipos. Ang nagsabi niyan po ay si Apostol Pablo. So kung ikaw talaga ay tagasunod na isa ka sa mga church o isa ka sa tunay na anak, syempre yung kausap niyan, mga tunay na anak yan. So susunod ka dyan, gagaya ka dyan, kailangan mong gumaya dyan para maging tunay na church ka, tunay na lingkod ka, tunay na anak ka. Kung ano yung ginagawa nila, gagawin mo din. No? Again ha, yung pagbabasa po ng banal na kasulatan, by context,
No, kailangan maunawaan niyo po yung konteksto at maunawaan niyo po 'yon kapag pumasok na sa inyo yung banal na Espiritu Santo at kapag nakapasok na kayo sa paghahari o kaharian ng langit na tinatawag. Again po, kung mapanonoorin niyo yung una kong video about sa Matthew 6, yung lihim, no, yung nakakakilabot na lihim ng Mateo 6:33, mauunawaan niyo po yung sinasabi dito. Yung kaharian ng langit sa kaitaasan, isinare na, ibinahagi ng Ama dito sa lupa. Kaya pwede na nating hanapin, hahanapin na lang natin. So paano natin mahanap yun? Again yung kaharian ng langit, ibinaba dito sa lupa. Paano nakababa? Yung bugtong na anak, yung anak, isinakripisyo niya para makababa yung langit dito sa lupa, mag-connect ulit, mag-unite. Nagets niyo na? Sobrang dali lang po unawain, no? 'Di ba sabi, nung inuuna, hindi nila maunawaan yan paano ba yun? Mamamatay muna ako para mahanap ko yung kaharian ng langit. Kailangan magpakabait ako, ganon? Hindi, kailangan mo magtrabaho. Maging alipin ka, magtrabaho ka. Paano ka magtatrabaho? Magbabasa ka ng guidelines. 'Di ba sa pagpapasok ka ng company, may guidelines doon, may policy, company policy. So babasahin mo 'yon. Ito, yung pinaka-policy, yung Bible. So kailangan maunawaan mo lahat yung policy sa Bible para makapasok ka, matanggap ka sa kaharian ng langit. Para maunawaan mo yon, ang dali na lang, no? Yung kaharian ng langit, ibinaba dito sa lupa sa pamamagitan ng Mesiyas. Hanapin mo na lang, magjo-join force ka na lang dyan, ay mag-a-apply po ako bilang lingkod. Paano? Kailangan sumunod ka sa kalooban ng Ama na nasa langit. Di ba napakasaya, napakadali, no? Napakasimple. Pero ang tao, ayaw gawin. Tamad Ayaw magbasa Ayaw umunawa, ayaw tumupad. Kasi ang uso ngayon, yun na lang. Kung anong uso, yun na lang yung gagawin ng tao. Yun ang gustong gawin ng mga tao. No, again, no, sabi dito, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ng Mesiyas. So para maintindihan natin yun, magbabasa talaga tayo. Obligado talaga tayo. Obligasyon natin yun. No, mahiya na lang tayo nag-effort yung langit, no? Yung kaharian ng langit, nag-effort. Pinasulat yung banal na kasulatan, napakakapal. Natapos mo nga yung yung teleserye tapos yung banal na kasulatan hindi mo na mabigyan ng panahon. Nakakahiya yun, sobrang nakakahiya. Diba? Sobrang nakakahiya yan na hindi man lang natin mabigyan ng panahon na inaalikabukan na yung Bible, dali-dali na nga lang, ida-download mo na nga lang sa Play Store o kaya sa App Store Diba? So sabi dito sa Juan 14:23, sumagot si Yahushua at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, sabi niya, kung talagang ikaw ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. So yun nga yung ebanghelyo, tutuparin mo yon. So paano mo matutupad yun kung hindi mo binabasa? Kailangan mo talagang basahin yon. At siya'y iibig sa aking Ama. So pagka natupad mo yon, ibig sabihin, umiibig ka na sa Ama. At kami papa sa Kanya. Napakaganda, di ba? At siya'y gagawin naming aming tahanan. So para makapasok ka doon sa kaharian ng langit, sa kaharian ng ni Elohim, no, sa seek ye first the kingdom. Di ba? Laging ginagamit yan ng mga, tinuturo pa nga sa school yan sa elementary, high school. Seek ye first the kingdom and His righteousness. Kaso walang naghahanap doon. So sabi dito, ang dali na lang ng requirement sa John 14:23. Sumagot si Yahushua at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, kailangan mo, isang requirement, ibigin mo si Yahushua, yung tagapamagitan, yung Mesiyas, ay kanyang tutuparin ang aking salita. So pangalawa, kailangan mong tuparin yung salita. Then, siya'y ibig sa aking Ama. Siyempre, ibigin mo ang Ama. At kami pasasa Kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan.
So ibig sabihin, magkakaroon ka na ng koneksyon. No, paghaharian ka na. Siyempre, pag ginawa ka ng tahanan ng ama at ng anak, siyempre, pinaghaharian ka na. Di ba tayo nga po yung mga church. Church tayo. So papasok sa atin yung ama at ang anak, gagawin tayong tahanan. So yun po yun, no? Nag-gets nyo na po, gagawin tayong tahanan kapag tutupad tayo. Tatalima tayo. Sabi pa sa pahayag 3:20, narito ako'y nakatayo sa pintuan at patuloy na kumakatok. Tok, 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 tok. Kaso, katok ng katok sa'yo. Teka, magmimitik na ako eh. Diba? Teka lang. May, yung kausap ko pa tong business partner ko. Magminegosyo muna ako habang buhay. Magiging successful ako. Busy ako, busy. Busy sa lahat ng mga bagay sa sanglibutan. Kung ano-ano mga pinagagawa. No, teka, kausap ko yung boyfriend, girlfriend ko. Kausap ko yung buhay sa sanglibutan. No, ibang kausap ko. Busy, katok ng katok yung Mesiyas. Katok, yung magsasalita dito, yung ating tagapagligtas, yung tagapamagitan eh. No, hindi ka maliligtas nun kung hindi mo siya papansinin. Patuloy siyang kumakatok. Sabi niya, kapag narinig ng sino man ang aking tinig at magbukas ng pinto, ako ay papasok sa kanya. Ako ay maghahapunang kasama niya at siya ay kakaing kasama ko. Di ba napakaganda? No? Kapag ikaw talaga, paano mo siya maririnig? Paano mo makakatok? Yung katok sa puso mo. Yung puso niya yung kinakatok mo eh. Yung pag-iisip mo, yung para mapagharian ka nila. No, para makapasok ka sa paghahari, magsalo-salo kayong lahat. No, tayong lahat sa kaharian. Kailangan pakinggan mo yung katok, kumakatok sa pintuan ng puso mo yon. Kaso nga lang, busy ka. Busy ka sa pagsi-cellphone, busy ka sa pagbijowa, busy ka sa pagbi-business, busy ka sa lahat ng mga bagay sa sanglibutan. Hindi ka nakikinig. Wala kang pakinig. No, sabi nga ng Mesiyas, hindi lahat mauunawaan to. Yung lamang pinagkalooban ng pakinig. Di ba sabi niya yun? Paano pag hindi ka binigyan ng kaloob? Kaya ka hindi ka nabigyan ng kaloob kasi nga, dinidedma mo siya. Kaya nga sabi sa Proverbs 1 kapag dumating na yung kasakunaan dyan, kapag napahamak na, na-broken niya ng husto, pagtatawanan ko na lang yan. Diba sa Proverbs 1, sabi niya doon. Ang hirap nun. Kaya dapat makinig tayo, magkaroon tayo ng pakinig. Kaya nga 'di ba, pag nagpi-preach yung Mesiyas, no, si Yahushua sa New Testament, sa Mateo, Lucas, John, sa Marcos, no? Sinasabi niya lagi doon, bago siya magsalita, sabi niya, ang may pakinig ay makinig. Di ba? Bakit? Bakit niya sinasabi niyo? Kasi yung iba doon, walang pakinig. Imagine niyo yun kaharap na mismo nila, nabuhay sila mismo sa harapan ng Mesiyas. Nasa harapan na nila mismo yung Mesiyas, alive na alive. No, nung time na yon, actual nilang nakikita yung Mesiyas, yung katawang tao ng Mesiyas. No, yung bugtong na anak. Sinasabi pa rin ng Mesiyas, yung may pakinig makinig. Kasi bakit? Kasi yung iba doon walang pakinig. Ibig sabihin ng Mesiyas, walang spiritual hearing. Tandaan niyo po, ang pag-unawa sa banal na kasulatan, nangangailangan ng spiritual hearing. Kapag wala ka niyan, pasok ka sa banga, papunta doon sa kapahamakan. Sa maniwala po kayo sa hindi. So, para magkaroon ka niyan, kailangan makita niya sa iyo yung sinseridad. Kailangan maghirap ka. Dumaan ka sa matinding mga kapighatian. Ano yun? Is either mawawalan ka ng pamilya, mawawalan ka ng anak, masisira yung pamilya mo, or may mamamatay sa
sa angkan nyo, na mahal mo, or mawawalan ka ng trabaho, o hindi ka na makakapag-aral, magkakaroon ka ng malaking pagsubok sa buhay. Na katulad ng pinagdaanan nung Mesiyas. Di ba pinako siya sa cross, namatay siya doon, pinahirapan siya, nagdusa siya. Ngayon, konti na lang yon, simple lang yon eh. No? Hindi mo na iindahin yon. Makakapag-move on ka na kung sakaling may mangyari sa'yo na similar sa ganon. Kasi, obligado po tayo sa ganon. Bago natin marating yung kaharian na tinatawag na ipinapahanap sa atin, hindi pwedeng, sarap ng buhay ko. Simple lang, tahimik, araw-araw, tahimik, cellphone. Ibig sabihin, nasa labas ka ng kaharian at hindi mo yon nahahanap. At hindi mo yun mahanap kahit kailan kung mananatili ka lang sa ganyang klase ng pamumuhay mo. Sabi nga, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ng Mesiyas. So hindi mangyayari sa iyo yun kung hindi ka magtsatsaga, kung hindi ka magkakaroon ng sinseridad. Kaya nga sabi dyan, di ba? Narito ako'y nakatayo sa pintuan at patuloy na kumakatok. Kung marinig ng sino man ang aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at ako'y maghahaponang kasama niya. Bakit niya sinabi yon? Di ba nakita niyo doon sa yung tinatawag na the last supper, di ba? Yung huling hapunan, yung kasama niya yung mga alagad. Sabi niya, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Hindi nyo magagawa yon kapag hindi nyo talaga maaalala at bibigyan ng panahon yung banal na kasulatan sa pamamagitan ng Mesiyas. Alam nyo, hindi lahat ng pagiging successful sa buhay yung yumaman ka. No? Tandaan nyo, common sense, logic, ano bang tawag doon? Kahit sa logic nyo padaanin. Yung Mesiyas, inalok ng dyablo ng kayamanan. Kung tinanggap niya yon, pwedeng nasa kanya na lahat ng kayamanan sa buong mundo. Napakayaman niya. Kaso nga lang, nawala na siya doon sa pagiging anak, pagiging bugtong na anak. Mabibigo sa pagligtas ng kasalanan ng sanlibutan kung tinanggap niya yung pag-alok ng kayamanan. Kaya sabi ko sa inyo, hindi lahat ng pagiging success o yung lahat ng pagkakaroon ng maraming pera o kayamanan sa buhay galing sa Ama na nasa kaitaasan. Karamihan ng kayamanan dito sa mundo galing sa dyablo. Sa maniwala kayo sa hindi. Example na lang, yung double gold. Kung galing sa Ama na nasa kaitaasan yung kayamanan na natamuno na milyon-milyon, hindi niya hayaan yung nanay niya na mapahiya sa buong mundo na ganon, na maeskandalo ng ganon. Sa lahat ng iiskandalo mo, yung magulang mo pa. Kaya nga yan yung utos na may pangako. Igalang ninyo ang inyong ama't ina sapagkat ito ang kaisa-isa. Alam nyo sa lahat ng kautusan, yun lang talaga yung utos na may pangako. Hindi nyo nagigets? Sa lahat ng kautusan, napakadaming kautusan sa banal na kasulatan ng ebanghelyo. Yun lang talaga ang kaisa-isang utos na may pangako. Ano yung pangako na yon? Lalawig yung buhay mo. Mabubuhay ka ng maayos sa lupa. Hindi lang yung maayos na, literal na maayos na mayaman ka ha. Again, no? Wag nating kasi po, ang pag-unawa sa banal na kasulatan, spiritual. Hindi yung sarili mo lang nakaisipan. Hindi porke mayaman ka, maayos na yung buhay mo nun. Masagana. Tandaan nyo, sabi sa Proverbs 1:33, ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay, tahimik, nang walang takot sa kasamaan. No? Ibig sabihin nun, talagang pagtotoong nakikinig ka, magiging kampante ka na nasa ilalim ka na ng kaligtasan, nasa ilalim ka ng pangangalaga ng paghahari
ng banal na lumikha sa'yo. So again, kung naintindihan nyo to, no? Yung lalo na to, napakaganda nitong unawain, no? Yung papasok sa kanya, ako'y maghahapunan kasama niya at siya'y kakaing kasama ko. No, kaya binanggit yun nila Supper, gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Hindi mo magagawa yun. Kapag hindi mo pinagbuksan ng pinto, yung patuloy na kumakatok sa'yo sa mahabang panahon. Habang bata ka pa, habang maaga pa. No? Darating ang panahon, pagsisisihan mo, ay, dapat pala, noon ko pa nagawa to. Hindi na sana ako na nadaan sa kung ano-anong mga problema sa buhay. Diba? Tandaan nyo, no? Marami pang pagsubok. Yung pagiging tunay na anak, maraming pagsubok na darating yun. Marami. Guguluhin ka ng dyablo. Guguluhin ang utak mo. Pwedeng makakagawa ka ng hindi maganda, pero syempre, patuloy ka magsisisi, magbabago ka. No, hanggang sa marating na dadalisayin ka ng dadalisayin. No, dinadalisay 'yon. Para kang ginto na sinusunog sa apoy, dinadarang sa apoy. Hanggang maging dalisay ka unti-unti. Kasi lahat ng tinawag ng Mesiyas makasalanan. No, makasalanan 'yon. Siya na yung magdadalisay sa iyo unti-unti. Paano na lang kaso hindi ka tinawag. Busy ka busy. Hindi tinawag ka hindi ayaw mo naman. Paano ka madalisay? Marami kang pagsubok na dadaanan. Pero wala siyang ibibigay sa iyo na hindi mo yun malalampasan. Hindi ka nabibitaw. Patuloy kang madidevelop ka na madidevelop hanggang sa unti-unti mo na maunawaan yung katulad nitong mga isinishare ko sa inyo. No, again, sipin nyo, no? Kung susumahin nyo, kabaligtaran tong tinuturo nito sa natutunan namin Ang alam naming paghuhukom doon pa sa future. No? Nasa sa inyo yun kung ano yun, kung talagang pinananahanan kayo ng katotohanan. Tandaan nyo, walang ibang makakapagpalaya sa tao kundi yung katotohanan. Sabi yan ng banal na kasulatan, no? Yung katotohanan lang ang magpapalaya sa inyo. So ngayon, kung ang kinikilala mo pa rin Mesiyas yung mahabang buhok, tapos tatawagin mo ng Papa, no? Tapos tinatangkilik mo pa rin yung graven images. Di ba? Doon mo mapagtatugma-tugma yung logic na nasa mali ang landas o tama. So again po, maraming salamat at sana kahit papaano may naunawaan kayo dito sa maliit na topic natin na medyo mahaba. Maabot na tayo ng 52 minutes. Sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo ang lahat ng kalwalhatian at kapurihan magpakailanman.